Kamusta po? Okay lang ba kayo? Di ba parang may pinagdadaanan sa buhay eh, no? So una-una ko sa lahat, magandang araw ho sa inyo. Alam ko yung iba medyo bad trip na kasi kanina ka pa nakaupo. Alam mo yung tipong kaliwa na lang ng pwede nakaupo sa'yo kasi kanan namamagana, no? Normal po yan. Tapos nakita nyo pa kanina may babayaran. Gusto mo na to, sorry yung nag-invite sa'yo eh, no? Tama ba? Tapos sabihin sa kanya, hayop ka, dito mo lang pala ako dadalhin. Well, don't worry. Kasi sobrang worth it naman po nung ipapakita namin sa inyo. Naintindihan niyo po ba yung diniscuss? Sobrang swerte ho natin. Kasi itong company na to, itong na-attendan nyo right now, for me in my opinion, this is one of the most underrated na company at industry. Dahil sa panahon ngayon, syempre, kakatapos lang ng pandemic, a lot of people today are looking for a job, opportunity, career. Tama ho ba? Lahat ho ng mga nandito right now, for sure, naghahanap ng income. Yung iba, ano pinunta? Bible study? Siguro ganun, no? So lahat ng mga nandito, I'm sure kaya kayo nandito kasi naghahanap kayo ng mapagkakakitaan. Then ang question ko, ano bang gusto nyo kitain? Maliit or malaki? Malaki. So yun yung i-share ko sa inyo kasi I've been doing this for quite some time already. Medyo matagal na rin po ako sa business na to. Nag-start ako actually, estudyante pa lang. May mga estudyante ba dito? Ayun, no? So sa mga students, baka makarelate kayo. Actually, kahit hindi. Kasi medyo matagal na nga ako and what I do here for a living is I travel to a lot of places just to teach people how to make money. Yun ho yung gusto natin pag-usapan, tama ba? So, ito ho, share ko na lang din sa inyo ng mabilis yung Facebook ko. You can search for my Facebook account, yun ho yung name ko sa Facebook. At pagdating ho sa industry na to, malaki-laki na ho yung na-build natin. Nagkaroon na ho tayo ng more than 35,000 members. Naalala nyo guys, left and right yun. Thank you. Sa left pa lang yung 35,000 at nagkaroon na ako ng more than 42,000 members sa right side. You know, karami left and right. Kaya if you'll ask me, if alam ko ba yung ginagawa ko, well, definitely po. Hindi naman ako tatayo dito sa harap niyo right now at mabibigyan ng opportunity magsalita kung hindi po natin alam to. Gets nyo, guys? Malinaw ba? Malinaw? Ayun. Pero ako ho, actually, taga Manila po talaga ako. Kaya lang, right now, I'm residing already sa Bacolod. Familiar po sa Bacolod? May mga Ilonggo po ba dito? Paano mo nasabi? Diba? So, yung accent nyo, yun ang pangasawa ko po kasi Ilongga. Basta Ilongga, gwapa, no? Yan. So, ito ho yung nangyari. Nag-start po ako sa business. And then, ito ho, may didiscuss ho ako sa inyo na isang bagay na ito ho yung reason ba't ako nandito sa harap niyo right now. Bakit? Ito ho yung nakapagpa-convince sa akin ba't ako nag-join. Gusto nyo ba malaman yon guys? Sa part na to, maganda dito kayo mag-focus kasi sa dinami-dami ng pinaliwanag sa akin before, ito ang nagpalinaw sa akin na, sige nga, subukan ko kasi worth it naman na subukan. Nagigets nyo guys? Ang tawag namin dito, 3 months potential projection. Na ano ba to? Ito ho yung part na pag-uusapan na natin, ano ba ang pwedeng mangyari sa inyo pag ginawa niyo yung business? I'm sure yun yung question niyo sa utak niyo right now. Tama ba? Na okay naman sanang gawin, maganda sanang gawin. Kaya lang ang problema, syempre, bago tayo pumasok, maganda makasigurado. Tama ba? So yun yung i-discuss ko sa inyo. Nakaset to sa 3 buwan. Ano na to guys? Computation na mismo, exact computation na kung ano ba ang kikitain niyo talaga. Okay lang ba na yun yung pag-usapan natin? Nakaset siya ng 3 buwan at nakaset din to sa tinatawag namin na not so good na scenario. Ibig sabihin na not so good, hindi ganun kaganda. Gets niya? Sa Tagalog, what if medyo pangit? Or sabihin natin what if medyo minalas ka nung ginawa mo yung negosyo? Ang tanong ko ho sa mga nandito right now, payag ka ba malasin? Si sir, payag ba malasin? Hindi naman siguro. Payag? Sana wag ha, kasi mahirap malasin. So, paano malas? Ang senaryo ho ganito. Sumali ka, and then ang naging problema, I'm sure lahat ng mga nandito right now, taga Manila naman, karamihan, nagre-reside, no? So, what if, nung ginawa nyo na yung negosyo, kung naalala nyo kanina, pwede ka magbenta, pwede ka mag-refer ng mga kaibigan mo, tama ba? Pwede ka mag-invite. So, what if, nung ginawa mo yung second way, ang naging problema mo, the biggest struggle is, what if sa dinami-dami ng kaibigan mo, tropa mo, relatives mo, Facebook friends mo, lahat inaya mo, lahat in-invite mo. Pero ang problema, what if lang naman guys what if buong buhay mo, dalawa lang ang naniwala. Malas hindi. Malas yan. Kasi syempre, hindi ka naman siguro ganyan kasama para dalawa lang ang magtiwala sa'yo. May kriminal ba dito? Makakalabas na po kung meron. So wala naman siguro, ano? Tama ba? Ito pa yung mas masakit na part. Yung dalawa na nagtiwala sa'yo, hinawaan mo rin ng kamalasan mo. Hindi ka na naawa, nandamay ka pa. Yung dalawa, ang naging problema, ganun din. Dalawa lang din yung na-invite niya. Buong buhay niya ha. Take note kahit sinong tao ka. Kahit anak ka ng mayor, kahit influencer ka pa. Kahit sobrang pogi mo, cute mo, sarap mong kurutin, di ba? Kahit sobrang, alam mo yun, may influensya ka, wala tayong magagawa, ang senaryo, buong buhay mo, ilan lang yung may invite mo? Dalawa. So sa loob ng kwarto na to, walang susobra na 3, 4, 5. Lahat tayo ilan lang guys? Dalawa lang. So tingnan natin after 3 months, pero itutuloy ko siya na hanggang 2 taon para at least makita nyo rin po yung medyo long term na part. Okay lang ba? Ano ba ang gusto nyo makita? Yung short term lang or yung pang long term din? Yung panandalian o pang matagalan? Parang
parang motolite, no? So, yan ho yung pag-uusapan natin. Pero before ko ito start, syempre maganda magkaroon tayo ng konting, magkaroon tayo ng example. Sino ba ang pwedeng maging scenario, ang tao na maging, ito yung magiging scenario. Siguro ito na lang si sir. Ano pong pangalan niya, sir? First time niyo po? Dito? Hindi na. Ito na lang si ma'am. First time mo, ma'am. Anong pangalan mo? Jamel. Okay. Okay lang, kunin kita example. Okay lang ikaw yung minalas? Sample lang naman. So, paano malas? Again, si Jamel, nung nag-join siya, nag-aaral, no? Maraming friends, kaibigan, kaklase. Ang naging problema, buong buhay niya, ilan lang yung naniwala? 2 lang. So, may marker ba kayo? Baka pwedeng makahiram ng marker. So, ibig sabihin, nagkaroon siya dito ng 2, isa lang sa left at isa sa right. Kung naalala niyo yung marketing plan, magkano ang kikitain natin once may ma-refer? Naalala niyo ba? 1,000 kada isang tao, di ba? So, pag naka-refer si Jamel, nawala. Pag naka-refer si Jamel ng at least 2, kung naalala nyo, 1,000 kay A, 1,000 kay B, then each left and right, magkano po yun? 2,000 ba? 2,500. Tama? So 1 plus 1 plus 2,500, magkano po yun? 4,500. So first week ni Jamel dito, kumita siya ng 4,500. Okay na sa'yo, 4,500? Guys, pwede na ba 4,500 unang linggo? Yes, pwede na. Pero, ano mangyayari? After this, since nakapag-refer na siya ng 2, kahit ano napilit niya mag-refer na pangatlo, pang-4, pang-5, wala nang maniniwala sa kanya kasi nga, malas ka, Jamel. Okay lang. Ganun yung nangyayari. No? So, malas siya. So, ano na lang mangyayari? Hindi na siya makakapag-refer. Si friend A at parang ganito yung scenario. Bagsak ko. Parang ganito yung scenario. Ito si Jamel. So, nagkaroon ng left and right. Magkano kada isa? 1,000, 1,000. Sales match, 2,500. Ngayon, si Jamel hindi na makakapag-refer. Ibig sabihin, nasa na? Thank you, Si friend A at si friend B niya, sila naman ngayon yung gagawa ng negosyo. Tama ba? Sila naman yung magre-refer ng marami. Pero, itong 2 na to, ilan lang din yung maniniwala sa kanila? 2 lang din. So, magkakaroon si Jamel ng 2 sa left at 2 sa right. Kahit hindi niya na referral yan, may income pa rin siya dyan kasi nga, under niya. Tama ba? So, kada isa sa left, isa sa right, 2,500. Isa sa left, isa sa right, another 2,500. So, 2 sa left, 2 sa right. Jamel's second week, kikita siya ng magkano? 5,000 pesos. Pwede na, guys, second week? Yes, pwede na. Pero after this, yung na-refer ni Jamel, na friend A at friend B, ganun ulit. Wala na ulit sila ma-refer. Tama ba? Ngayon, ang gagawa naman ng negosyo, yung na-refer na ni Jamel. Sorry. Parang Janelle. So, ano nangyari? Ito, naka-refer 2. Ito, naka-refer 2. Ito, naka-refer 2. Pangatlong linggo na to, guys, ha? So, kung titingnan nyo mabuti, sa pangatlong linggo, bali ilan to? Ilang bilog to? 1, 2, 3, 4 na accounts sa left side. Tama ba? And 1, 2, 3, 4 na accounts sa right side. So, supposedly, ang kikitain ni Jamel dito, magkano, guys? 4 sa left, 4 sa right times 2,500, magkano yun? 10,000 pesos. Pero here's the catch. May question po ako sa lahat ng mga nandito ngayon. Tama ba kung sasabihin ko, minsan may mga negosyo na hindi na nag-grow? Yes or no? May mga negosyo pa minsan na nagiging stagnant na, hindi na lumalaki, hindi na nadadagdagan? Yes or no? Yun ho yung catch dito. What if medyo mas minalas talaga dito si Jamel? Na ang nangyari during the 4th week, etong 4 left and right, what if hindi natuloy? Possible ba mangyari? Possible ba mangyari, guys? Yes or no? Yes, possible mangyari. Hindi natuloy. Inindyan siya. Parang ikaw, mantika mo ng Indian yung nag-invite sa'yo. Tama ba? So, anong nangyari? Inindyan siya, hindi tumuloy. So, anong nangyari? During the 3rd week, what if ang pumasok, Janelle, instead na 4, kung ilan na lang din yung pumasok ng pangalawang linggo, yun na lang din ang pumasok ng pangatlong linggo. Nag-as-is na lang. Nagigets? So, 2 sa left, 2 sa right yun. Times 2,500 mo yan. Instead 10,000, Jamel, ang kikitain mo dito 3rd week, magkano na lang? 5,000 na lang. Nakukuha? Tuloy natin na 4th week. Ang problema sa pang-4 na linggo, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. Hindi pa rin nag-grow. Possible ba mangyari? Yes, hindi pa rin lumaki, hindi na dagdagan. So, instead na madagdagan, nag-as-is lang siya, 5,000 lang ulit. Nakukuha? Tapos na tayo unang buwan. Tuloy natin, 2nd month, 5th week. Tingnan natin, guys, ha. Ang problema, during the 5th week, ayaw nang gumana. Ayun. May nagbago na ba? Wala pa din, no? Sa pang-6 na linggo, tuloy ulit natin. Problema, wala pa rin nagbago. Sa pang-7 linggo, let's see. May nagbago na, guys? Wala pa rin. Sa pang-8 linggo, wala pa rin nagbago. So, 2nd month, tapos na tayo. Hindi pa rin nag-grow. Tama ba? Tuloy natin, pangatlong buwan. So, let's see kung may magbabago na. Meron na ba nagbago, guys? Wala pang 10 linggo, meron na? 11th week, meron na ba? 12th week, guys, meron na ba? Wala pa rin. So, medyo malas. Tama ho ba? Unfortunately here, ang nangyari kay Jamel, in 3 months' time, pinilit naman natin, no, na mag-grow. Siyempre, attend siya ng trainings yan. And sa totoo lang, guys, tandaan nyo, itong scenario na to, medyo malas to. Kasi yung dalawang yan, napapasali namin yan isang araw lang. Lagpas 2 sa loob ng isang araw. Nakukuha? Sa ganda ho ng products natin, sa ganda ng kitaan dito, mabilis ho yung mga nangyayari. Ito, nangyari sa kanya, nag-as-is pa, hindi na nadagdagan for the next 3 months. Malas ba? Yes, malas. Pero, let's see the good in every situation. Okay lang ba?
natin yung maganda. Bakit? Kahit medyo malas, 3 months time mo dito, alam mo magkano income potential mo, Jamel? Don't worry, kasi aabot pa rin to ng 59,500 sa loob ng 3 months time. Pwede na? Yes, pwede na. Pero pag kumita ka ng 3 buwan, almost 60,000, possible ba, Jamel, ituloy mo? Yes, of course. Kung kumikita ka, itutuloy mo? Yes, pero let's be conservative, ganun pa rin yung scenario. Sa 6 months, ganun pa rin yung scenario, guys. Tinuloy ni Jamel, ang kikitain niya for 6 months, 119,000. Tuloy natin, 1 taon. No? For the next 6 months again, ito yung total. Aabot siya ng 238,000 pesos, guys. Na para sa akin, pwede na ba, guys? Yes, pwede na. Iba walang reaksyon, parang sanay sa daang-daang libo, no? Marriage kid. No, so 238,000, malaking pera, hindi? Malaki, sobra. Pero hindi ako dyan na-amaze. Alam niyo saan ako na-amaze? Dito ho, sa pang long term ho na pinag-uusapan natin. Parang yung ibang mga nakapag-invite sa inyo, yung iba ho dyan, bawi na, more than 60,000, more than 200,000 na yung kinita sa loob ng 1 taon. Pero hindi kasi kami dyan nakatingin. Bakit until now we're doing this? Kasi hindi pa yan yung target namin na income. Ang target namin yung long term. Kayo ba guys, ulitin ko, anong gusto niyo? Short term or long term? Pag-usapan natin yung pangalawang taon. Okay lang guys? Kaya kami excited dahil dito sa second year. Kasi ito ho yung scenario. Kung naalala nyo, si Jamel kanina, ang pinag-uusapan natin, ang kwento dito, nung pangatlong linggo, inindyan siya ng 4 left and right. Tama ba? Pero pag nakita si Jamel na tong mga tao na to na kumita ng 1 taon, 200,000, possible ba the next year sumali na din? Possible ba sa sunod na taon sumabay na? Yes, of course. What if ito yung nangyari? First month, ang computation natin dito, monthly na, pangalawang taon para mabilis. Okay lang? First month ni Jamel, doon lang pumasok yung 4 left and right. Possible ba ganito yung mangyari, guys? Yes. So dito niya lang kikitain during the first month, 10,000 pesos as her check. Pwede na, guys? Yes, pwede na. Tuloy natin. Again, ang senaryo, buong buhay, ilan lang yung maniniwala? Dadalawa lang. So yung 4 left and right, mag-i-invite ulit na marami yan. Kaso malas, dalawa lang yung maniniwala. Second month, magiging 8 yan. Times 2.5 mo yan, that's 20,000 pesos. Pwede na second month, Jamel? Yes, 20,000. Tuloy natin. Yung 8, third month, magiging 16 times 2.5 mo yan, that's 40,000. Yung 16 next month, fourth month, magiging 32 yan. Times 2.5 mo yan, that's 80,000. Yung 32 left and right, mag-i-invite lang ulit na marami. Malas, dalawa lang yung maniniwala. Magiging 64 yan. Times 2,000, 2.5 nyo po yan, that's 160,000 pesos. Guys, nagigets nyo ba banda rito? Clear ko lang mabuti ha, lahat sila, walang sumasobra ng 3, 4, 5. Lahat ito, ilan lang? Dadalawa lang. Tuloy natin next month, yung 64, magiging 128 yan left and right. Times 2.5 mo yan ngayon, that's how much? That's 320,000 pesos, guys. Alam niyo tawag ko sa part na to, grabe. Bakit? Imagine niyo, ang nilabas dito ni, magkano lang, ni Jamel, magkano lang, guys? 14,988 lang. Ngayon, after a year and a half, or almost 2 years, kumita siya 300,000. Kaya grabe. Tama ba? 300,000 yan, isang buwan eh. Again, wala pa rin kayo reaction. Ano ba kayo, tarsier? Di nagbabago yung di ba? Kahit guluhin mo yun, di nagbabago yung reaction. 300,000 guys, malaki eh. Kaya ako napag-grabe that time. Pero tuloy ko, baka na-shock lang kayo. Next natin, yung 128, ito yung problem. What if umabot siya ulit sa point na hindi na nadagdagan ulit? Possible ba mangyari to? Yes, may mga hindi inaasahan minsan na pangyayari, pero okay lang yun. Bakit? Pag na-reach mo yan, kahit mag-as-is na lang yan, 128 yung pumasok left and right, next month, meron ka ulit 300,000. Next month, ganun ulit yung scenario, meron ka ulit 300,000. Next month, ganun ulit, and so on and so forth. Nagigets, guys? Malinaw ba? Malinaw? Ito ho yung matinding part. Dito na tayo sa exciting na part. Pag kinumpute mo to, Jamel, for second year na total income niya, alam mo magkano potential nito? Aabot siya dito ng magkano? 2.5 million pesos. At mo yung unang taon, 238,000 plus this, ang total ho nito, more than 2.7 million pesos, guys, in 2 years' time. Na-try to imagine that. Minalas na siya sa negosyo natin. Dalawa lang ang naniwala sa kanya buong buhay niya. Pero kumita siya dito ng ganyang kalaki. Pwede na? Pwede na. And I'm sure lahat po ng mga nandito right now, kaya kayo nandito, again, ulitin ko ulit, para sa pera. Tama ba? Maliit or malaki? Malaki. Sa Bisaya, sa Ilonggo, dako, gamay. May mga, diba? Dako, of course. Bakit? Kasi gusto natin makuha yung mga goals natin. Tama ba? Tama ba kaya mo gustong kumita na malaki dahil meron kang mga target sa buhay? Meron ho ba kayong mga goals? Meron ho ba kayong mga achievement na gusto nyong makuha within the next 2 years, 3 years? Yes or no? Yes, it could be a house. Di ba? House and lot. Sino ho dito nangarap house and lot? Pag plastic. Lahat ba? Sino ho dito nangangarap magkaroon ng kotse? No? Hindi lang isa nga yung iba. Yung iba nga, cars eh. Cars is eh. Di ba? Kasi gusto marami. Ano pa? Yung iba, ang gusto, makapag-travel, iba't ibang bansa. Yes or no?
Yung iba, ang gusto siguro magkaroon na ng savings kasi obsessed na obsessed ka na magka-savings. Ang tagal mo na nag-iipon, di ka nakakaipon. Tama ba? Yung iba, siguro ang pangarap, makapagpatayo ng sariling negosyo balang araw. Tama ba? Ang dami mga aspiring entrepreneurs ngayon. Ang problema ito. Question, yung iba, anong gusto? Yung sa mga wala, hindi ko nabanggit. Patunidad na, gusto niyo ba? Hindi, ito ang question. Sa ginagawa mo ngayon, tingin mo mga gaano kaya katagal yan? Ako doon ako napaisip. Alam niyo ba't ako sumali? Kasi yan yung na-realize ko before. Nakita ko maganda yung income dito. Kinumpare ko sa kung anong gagawin ko. Sa kung anong ginagawa ko currently. At yun din yung gusto kong itanong sa inyo right now. Sa ginagawa natin ngayon. Not to offend, but let's just be honest. Gaano katagal guys yung house and lot? Gaano katagal yung kotse na gusto mo? Gaano katagal yung travel? Yung makapunta ng iba't ibang bansa. Tama ba yung mga bucket list natin? Gaano katagal? Ako doon ako napaisip. At ito yung gusto kong i-share sa inyo na okay lang ba i-share ko sa inyo guys yung... Kasi ako, naniniwala ako numbers don't lie. Tama ba? Ang numero, hindi yan nagsisinungaling. Kaya gusto ng mga Chinese lagi pag may resibo Tama ba? Kasi hindi nagsisinungaling ang numero. So ako kinumpit ko yung magiging buhay ko na yun din ho yung gusto kong i-share sa inyo kasi naniniwala ho ako ngayon, lalo na sa ganda ho ng technology natin, maganda ang buhay kinukompute din. Tama ba? So computein ho natin yung magiging buhay natin for the next ilang years. Ako, na-realize ko, sample, gusto ko ng bahay. Ang gusto ko ng bahay dati, kahit worth 5 million, okay na Tama ba? Actually, medyo maliit lang na bahay. Pero let's just say, ang gusto mong bahay, worth 5 million. Huwag muna natin pag-usapan yung 1 million. Siyempre, para makuha natin yung 5 million, kailangan nakakaipon tayo. Tama ba? Ang ipunin muna natin, sabihin natin, 1 million muna. Ang 1 million ba, madali or mahirap ipunin? Mahirap. Alam nyo ba, bago kayo makaipon ng 1 million, dapat nakakasave ka at least 10,000 per month. 10,000 dapat. Bakit? Kasi kung nakakaipon ka ng 10,000, kumputin mo yan sa 12 months, ang total nito magkano? 120,000. So para maging at least 1 million yan, kailangan mo magtrabaho for the next 10 years at makaipon ng 10,000 buwan-buwan kasi after 10 years, doon ka lang magkakaroon ng 1.2 million pesos. Na ang good news, meron ka ng 1 million, sobra pa, tama ba? Kaya lang ilang taon, kapatid? 10 years na. Matagal ba? Matagal, sobra. Kasi kung ang pangarap mo, worth 5 million na bahay, kung every 10 years may 1.2 million ka, ibig sabihin, kung gusto mong madoble, 20 years, meron ka lang 2.4 million. Tama ba? Sa 30 years, meron kang 3.6. Tama mali? Malapit na ba? Medyo malayo pa, no? So, medyo palapitin pa natin. 40 years, meron kang 4.8 million. Ito medyo malapit na sa 5 million. Tama ba? 4.8 malapit na sa 5, guys? Yes. Kaya lang, malapit ka na rin kunin ni Lord. Kasi matagal. 40 years from now, ilang taon ka? Tama mali? Matagal, sobra. Kaya ako, yun yung na-realize ko before. And take note, dapat nakakasave ka pa ng 10,000 per month. Ang masakit, paano kung hindi? Paano kung ang nasisave mo, kalahati lang yan, or kalahati lang ng kalahati, or worst comes worst, pati zero. Pati pa nangyayari sa atin, gaya na nangyayari sa parents natin, yung sahod natin ng A15, nagiging pang-survive lang hanggang A30. Nakaka-relate? Yung sahod natin ng A30, nagiging pang-survive lang hanggang A15, A15 hanggang A30. Kahit weekly, sabihin natin yung weekly na sahod mo, sakto lang sa weekly expense mo. Possible ba nangyayaring ganun, guys? Actually, yun yung reality yung talaga nangyayari sa most of the people here in the Philippines kasi maliit ang sahod. Maliit ang sahod, maraming bayarin. Di ba? Isa lang yung sahod natin, isa lang eh. Isa lang yung sahod natin, ang daming bayarin. Tapos meron pang Judith. Alam mo yung Judith? Ilan yung si Judith, guys? Yung kahit hindi welcome sa bahay, pumapasok. Sino yan? Judith ng kuryente, Judith ng Meralco, Judith ng tubig, nawasa. Tama ba? Na, ang problema nowadays, kaya ako sobrang sobrang tuwan-tuwa ako sa business na to. Nowadays, nahihirapan mo mag-ipon yung tao. Kaya, at the end of the day, hindi mo nakukuha yung pangarap. Kasi in the first place, hindi makaipon. Tama ba? Agree ba kayo sa sinasabi ko, guys? That's why, naging open ako for this. And yan yung message ko right now sa inyo, na gusto kong, mabilis lang ako magsalita ang gusto kong makita nyo, ang masasave natin dito, hindi lang pera. Anong mas pinaka-masasave natin? Isang malaking time. Oras mo, panahon mo, mas malinaw, edad natin, pare-parehas. Kasi yes, pwede mong kitain yung milyon. Kaya lang ang question, how long? At kung sa ginagawa ba natin right now, kaya? Possible ba? May kapasidad ba yung ginagawa natin right now para makuha yun? Nagigets, guys? Kaya ako naging open for this. Naging open ako for business kasi pinag-uusapan natin negosyo, guys eh. At kayo ho ang tatanungin ko, nasan ba ang mas malaking income? Pag nagtrabaho tayo o pag nagnegosyo? Negosyo. Kaya lang kayo, yung karamihan sa inyo dito, medyo nalalabuan kasi hindi tayo sanay. Hindi tayo nasanay kasi ang turo sa atin, pansinin niyo, magkakaiba yung magulang natin pero isa advice. Ano advice? Anak, aral ka mabuti. Pag graduate, anong gagawin? Trabaho. Na wala namang masama, of course. Kailangan talaga yun. Pero, let's be honest. Nowadays, kailangan, bago ka pa magtrabaho, bago ka pa graduate, mag-isip ka na ng paraan sa future mo, paano ka mas makakaipon.
Gets nyo? Kung nag-aaral ka, let's say engineer ka, pag-graduate mo as engineer, ikaw lang ba yung engineer or marami kayo? Marami. Take kayo ng board exam, take kayo ng kung ano-ano. Tapos, pag nag-apply ka, ikaw lang ba yung mag-a-apply or marami kang kasabay? Marami kang kasabay. Instead na yun yung gawin mo, why not this time ipon ka na para pag-graduate mo dun sa kung ano man yung craft mo, kunyari engineer ka, instead magtrabaho ka sa isang engineering firm, why not this time, tayo ka na lang ng sarili mong bahay, i-develop mo, tapos saka mo ibenta, maging entrepreneur ka, mas okay? Yes, of course. Na sana yun yung nakikita nyo guys. Kasi ako, nakita ko dito, yung future ko few years ago, hindi para magkaroon lang ng extra. Nakita ko dito, na pag ginawa ko to long term, pwede ako makaipon na malaki. At yung mga target ko sa buhay, pwede ko mas makuha ng mabilis. Nagigets guys? Na sana yun din yung na-appreciate nyo right now. I know for sure na here in the Philippines, aware naman din kayo siguro na kung sino lang yung mayaman guys, sila lang yung lalong yung mayaman. Ang mahirap, lalong kasi wala masyadong opportunity. Kasi nasusurpress tayo. Kaya ako tuwan-tuwa dito. Kasi bakit? Tandaan nyo yung mga products na sinare. Maganda ba yung mga products natin? Lux White, Lux yung mga supplements, yung soaps, etc. lahat. Miss Universe, ine-endorse. Tandaan nyo, yung mga products na yan, pwede naman nilang ilagay na lang yan sa mga leading supermarkets nationwide. Tama ba? Pwede ba nilang ilagay na lang yan sa Mercury Drug? Yes or no? Pwede ba nilang ilagay na lang yan sa Watsons? Pero alam nyo gano'n ka-generous yung mga may-ari, hindi nila ginawa. Kasi even though that they can do that, ang ginawa nila, gumawa sila ng ganitong sistema para this time, instead na yung mga mayayaman na may-ari ng mga kumpanya na yon, yung mga Mercury Drug or whatsoever, na instead sila lang din yung yumaman, why not this time yung mga ordinaryong tao kagaya natin ang magkaroon ng pagkakataon, umasenso naman sa buhay. Sana yun ho yung nakikita nyo. Medyo kakaiba. Yung iba, nalalabuan, sir, parang kasing masyadong too good to be true. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi kung hindi ho ito totoo, bakit si Tito Boy ang nag-i-endorso? Siya po mismo ang nag-i-explain. Yung may-ari congressman, too good to be true, baka scam, baka illegal. Hindi ho. Itong sistema na to, matagal ho itong pinag-aralan. Ang tawag ho namin dito, network marketing, or ngayon medyo modern na ang tawag namin. Ang tawag namin dito, community marketing. Ibig sabihin, alam niyo yung community, ibig sabihin? Community, ibig sabihin, hindi mo siya gagawin ng ikaw lang, kasama niyo po kami. Okay ba yun sa inyo? Kaya ho siya nagiging malaki. Kasi ikaw, gagawin mo siya, ako gagawin ko siya, lahat tayo magde-distribute, lahat tayo gagawin natin yung business. So, ibig sabihin, lahat tayo magtutulungan, kikita lahat. Nagigets? Na hindi kami papayag, hindi ka kumita. Bakit? Pag hindi ka kumita, hindi na rin kami kikita. Yung negosyo mo, negosyo rin namin eh. Tama ba? Oh, so, sana dun pa lang nare-realize nyo na ang ganda ng sistema, ako kaya sobrang, until now, ginagawa ko siya. Kasi ang ganda ng sistema at naniniwala ako, maraming taong matutulungan ng sistema. Tama ba? Agree ba kayo doon? Eh ayun, sana sabay kayo. Ako dati, noong una nagdududa rin ako kasi na-invite ako before. Estudyante lang, wala naman akong kaalam-alam sa negosyo. Nagdududa ako, okay lang magduda, pero gaya nga na lagi namin sinasabi dito, mahirap pong mabuhay sa puro duda lang. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag natin na curiosity. Kung hindi mo alam, try mo i-google, try mo i-search. Try mong tingnan yung nasa paligid mo, malay mo, ilusyon lang lahat ng mga nandito. Hologram lang pala yung nagsasalita sa harap. Diba? Guys, let's be honest, no? Ang tao minsan siya lang din naman ang gumagawa ng kinakatakot niya sa sarili niya. Kaya ako dati, instead matakot, inimbestigahan ko, sinerch ko, pinugol ko, naging curious ako, at doon ko nalaman, lalo na nung may tumayo na sa harap on stage na kumikita ng maganda, doon ko nalaman na, pwede kong pasukin to, pwede kong gawin to. Kaya ayun, to cut a long story short, nandito po ako sa harap niyo right now, ginagawa ko yung business ng ilang years na, at so far so good, nakamagkano na tayo dito, naka more than 40 million pesos na po tayo sa business na po. Pwede na guys. Bigyan ko kayo ng konting glimpse ng kung ano ba yung nangyari. So, yeah. Ito yung sample ng So, that's kinikita. ganyan kalaki. 45,000. After 7 days, guys, July 20, and 67,000 plus 36,000. So, good news yan. Another 7 days after, meron ulit, July 27, so 72,000. 72 ba? Tama. After 7 days ulit, month na ng August 3. So, ito naman yung August 3 ko. After 7 days, August 10. So, ito naman yung August 10. So, after 7 days, August 17. Sorry, madami ha. Ayan, hindi kalaki. August 24. And August 31. So, 98,000. Pwede na? Yes, pwede na. Bakit po sinishare to? Kasi yung iba, who sees to believe? They really want to know kung totoo ba. Kaya actually, for the benefit of the doubt, ayun, nawawat tayo mag-ano. So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa Union Bank. Magpapaingas tayo ng check for today. So, tingnan natin kung ano, ngayon nyo kung gaano kaganda. Okay, tingnan mo ako.
Okay. Sige lang. 100 pieces, 50,000. A few moments later. Magkano to? Hi guys, ayan, kakatapos lang namin magpa-encash na ng cheque for today. And so ito nga pala yung total ng kinita ko for 2 months. 687,000 po. 7,000. 2 months. For 2 months. So ito yung cash, ito na yung cheque na naging cash. So magkano, ang total po nito, in just 2 months time, kumita po ako na Actually, marami pa akong pwedeng i-share pero haba tayo. No? So, basta, ito ho, hindi ako tumayo sa harap niyo right now para i-convince kayo. Nandito ho ako para i-share lang pero nasa sa inyo pa rin naman yung desisyon. Pero maganda tapusin nyo kasi kung meron man sa inyo dito, problem nyo yung pera, pwede ho ako may ma-offer sa inyo na makakatulong sa inyo. Okay ba yun? Mamaya. Siyempre, dun sa mga interesado lang talaga. Share ko lang din muna kasi baka na-amaze kayo sa income. Kayo ma-amaze doon. Alam niyo sa kayo ma-amaze? Doon sa question mark na sino ba ako before para kumita ng ganyan. Familiar kayo sa Dota? Dota po ilang po ako before. Lagi lang ako nasa tournament, mga pustahan, first ever Pinoy Gaming Festival. Nag-third place po kami dyan. Nanalo na po kami isang beses sa Mineski Cup. Kung familiar po kayo doon. Masaya, kaya lang naging problema ko. Dota 1 pa yan. Yan, Dota 2 na yan. Nakik out ako because of this. So, nung nakik out ako, yun yung mga panahon na ganap ako na mapagkakitaan. Then I saw this business. Yan yung itsura ko na na-invite ako. Nung nag-join ako, first month ko. Mga snatcher lang. Diba? Mongoloid lang na napuyat. Pero yun yung matindi. Sino mag-aakala? Yung dating Dota boy lang, walang diploma, walang experience, never pa nakagraduate. Ngayon po, nasa harap nyo. Kahit pa paano, nag-i-inspire na po ng maraming tao. Na-awardan po ako dito. Kasabay nung kanina, na-explain ni Tito Boy, diba? Na-awardan yung company sa ANCE. Na-awardan din po ako doon, Best Leader of the Year, Top Leader of the Year, guys. Diba? Pero background ko yun lang dati. Diba? Pero ang maganda nga ako sa negosyo na to, kahit wala kang kaalam-alam sa business, balang araw matututo ka. Diba? Marami kang matututunan dito. Kaya ako, lahat po ng mga natutunan ko dito, in-apply ko sa buhay ko. Kumita ako ng malaki, nakaipon ako, nagkapondo ako. Right now, meron po akong sariling fitness center, may sarili po akong gym. Katas lang nitong business natin. Katas ng front row. Pwede na guys. Dahil sa negosyo na to, nakapagpatayo tayo sarili nating vape shop. Vape lunch. Dahil dito, magpapatayo tayo na resort soon, bumili tayo sa hektaryang lupa, may mga pinaparentahan tayong condo unit, at dahil sa negosyo na to, nakapagpatayo po tayo ng sarili nating bahay at lupa. Dedicated ko sa parents ko. Bakit? Ikaw galing sa mayamang family. Nanay ko po, tindera lang. Tatay ko, tricycle driver. Familiar ba kayo sa Tondo? Originally po, from Tondo kami. Yan yung mga tipo na lugar na pag pumunta ka doon, may dala kang iPhone. Pag-uwi nyo sa inyo, cherry mobile na lang. Pero dati yun, no? Pero so far, nag-aaral ako Calderon, Tondo, Manila. Kung meron man dito mga malalapit, mga school doon malapit, Laurel, Torres, o ano naman. Masaya naman, kaya lang naging problema ko, syempre, mahirap din yung buhay. Ang hirap pag nakikita mo yung pamilya mo, pag yung parents mo nag-aaway dahil sa pera. Tama ba? Masaya naman, kaya lang, at the end of the day, mapaisip ka, lalo na pag nakikita mo sa Facebook, yung ibang tropa mo, minsan may gusto kang kainin, hindi mo makain kasi walang pera. Tama ba? May gusto kang puntahan, hindi mo mapuntahan. May gusto kang gawin, hindi mo magawa. At higit sa lahat, may gusto kang tulungan, hindi mo matulungan kasi ikaw, wala ka din. Tama ba? Kaya yan yung isa sa naging pangarap ko sa buhay. Gusto ko, yung nanay at tatay ko, mapatigil ko sa work. Kasi again, ang na-realize ko guys, hindi pera. Ang na-realize ko po, yung masasave ko na oras. 27 years old pa lang ako, guys. May bahay na okay na, kahit pa paano okay na. Kompleto insurance, may savings sa malaki. Kahit pandemic, okay lang kasi may may ipon, may savings sa malaki. Na isa yun sa gusto kong sana kahit pa paano makuha mo, ma-impart ko sa inyo, na kahit bata ka pa right now, hindi assurance yun na okay ka balang araw. Gets nyo? Kailangan po medyo mas maging wais kayo sa buhay. Na habang bata ka pa, gawa ka na ng paraan para makaangat-angat. Gets nyo? Kasi yes, ikaw bata pa. Kaya lang ang problema, magulang natin, hindi na bata. Eh ako gusto ko rin makabawi. Meron ba dito gusto rin makabawi sa magulang nila? Yes, meron din, for sure. If I'm gonna work sa labas, na-invite ako 20 years old. If I'm gonna work sa labas ng 20 years, tas saka lang ako magkakabahay, 40 years old ako, may sarili akong bahay, okay yun. Walang problema sa akin kasi matiisin naman ako eh. Diba? Kahit yung bahay, medyo 40, 45, 50, magkabahay ako, walang problema sa akin. Kaya lang, ang na-realize ko, yes, ako matiisin, pero nanay at tatay ko matagal nang nagtitiis, baka pagod nang magtiis. Tama ba?
Yes, ako kontento, pero sila baka hindi na kontento. Baka hindi lang nagsasabi pero pagod na mag-work. Tama ba? If I'm gonna work sa labas, naantayin ko pa yung 20 years, akala magkakabahay, makakalipat ng mundo, makakaalis ng squatters area. Ilang taon na sila noon? 80, 90. Gets nyo, guys? So sabi ko, hindi ko afford. Lalo na yung nanay ko nagka-cancer. No, yung nanay ko po nagka-cancer. Before pa ako magpasok sa ganitong business, nagka-cancer po yung nanay ko. Dahil din sa trabaho siguro, stress. Mahirap po pag nagka-cancer yung magulang. Tama ba? Kasi syempre, source of strength mo yun. Tapos biglang sila ngayon yung nanghihina. Hindi ko ma-afford na pag ipapacheck up yung nanay ko, hindi pa nakakaupo na maayos yung nanay ko. Di ba sa bus, hindi pa nakakaupo na maayos, umaandar na. Ang hirap po sa pakiramdam. Naranasan ko yun isang beses. Kaya sabi ko, kung magkakaroon ako ng pagkakataon na aasenso ako sa buhay, gagarap ko talaga. Actually, naghahanap na rin ko talaga ako. Kasi medyo nakasawa na rin Dota kasi dati, wala namang future eh. No? Pustahan lang dati. Ngayon, kahit pa paano, medyo may income. Pero dati, nung panahon ko, wala. Nakukuha nyo, guys, kung saan ako humugot, saan ako nanggagaling. Ito yung sinishare ko sa inyo, ito yung realization ko, pero may kanya-kanya tayong realization. Pero yung iba, baka makarelate. No? Na, kagaya ko, inspire ka sa akin, na ikaw, gusto mo rin mataguyod yung sarili mong family, gusto mo kumasenso sa buhay, hindi naman porket nakakain ka ng 3 beses, masama na kung gagawin mong 5. Tama ba? Na, baka meron dyan, kagaya ko, gusto rin kahit pa paano mag-improve yung lifestyle. Kaya ito, pwede mo subukan. Masarap po na nangyari sa akin. Yan, bukod mo sa bahay. Ngayon kasi may sarili na akong family. May anak na po ako today. Yung anak ko pinalakpakan. Sobrang cute yung baby ko. Isa sa pinaka na-appreciate ko, hindi ko kailangan mag-ibang bansa. Hindi ko kailangan magtrabaho abroad, hindi ko kailangan magsiman. Dati ang pangarap sa akin ng magulang ko, magsiman. Kasi ang siman daw, malaki yung sahod. Tama ba? $dollars daw ang alam niyo yung dollars? No, dollars daw ang tip pag sa cruise, lalo na sa cruise. Kaya lang, yun nga, problema, malayo naman sa family. Nanay ko nga may cancer eh. Naalala nyo guys? Ay, oo nga pala guys, huwag ko makalimutan. Shout out sa ano natin, Lux Renew natin, saka Lux Protect. Alam niyo ba't ako sumali? Dahil din sa produkto. Nanay ko, gusto kong matry yung products. And ito good news. Gusto niyo na good news? Makarinig yung good news? Yung nanay ko po right now, cancer-free for 10 years already dahil sa products niya. Kaya sana, ito sabihin ko sa inyo, bukod sa kitaan, nakikita nyo na maganda ba yung kitaan? Hindi ho namin kayo ipapahiya sa product. Subukan nyo. Try it muna, kahit for yourself muna, maging user ka, bili ka ng package para sa discount, okay lang, walang problema. No, i-ano na lang natin, kapag dagdagan na lang natin yung income mo pag okay, gusto mo na rin ng income. Pero gusto mo sabay, pwede rin. Ako gusto ko sabay. Diba? Makatulong sa magulang ko, sa nanay ko, tapos kumita din. Gets niya? So yun, sabi ko nga, family na ako, isa sa na-appreciate ko, hindi ko kailangan mag-ibang bansa, hindi ko kailangan magtrabaho. Right now, dito ako sa Pilipinas, na-enjoy ko yung buhay. Mas masarap pa yung ganun, guys. Yes. Napupuntahan ko yung gusto kong punahan kasi actually, last 2015, guys, bumili tayo ng kotse, nakabili tayo, batang-bata. At the age of 22 years old, guys, nakabili tayo ng kotse. Mazda 3 2015. Wow. Ang prices dito, hindi yung kotse. Alam mo yung pinaka-maganda nito? Hindi yung sasakyan. Hindi yung ako nag-drive na bata. Alam mo yung pinaka-masarap sa Pilipinas? Yung binili ko ito kasama ko yung nanay. Yung reaction ng nanay ko na may ganun. Ano masasabi mo? Masaya ko, masaya dito na lang ako talaga. Sarap ba? Ano? Mukha bang masaya yung nanay ko? Obvious ba? Diba? Sana yun yung nakikita nyo. Hindi lang yung pera, hindi lang yung kotse, yung nasa likod din nun. Na pag ginawa nyo to at naging successful kayo, hindi lang din naman kayo ang makikinabang. All of the people around you, kahit negative pa yan ng una sa negosyo mo, makikinabang din. Intindihin lang natin sila kung may mga mag-negative sa inyo. Kasi ako unang negative sa akin dito. Ako unang tinik sa buhay ko dito sa business, nanay ko. Sabi na natin, hindi kita pinag-aaral para maganyan. Networking ka ng networking. It's not working. May reaction ng nanay ko. Diba? Scam yan, illegal yan, hindi ka kikita dyan. Tatay ko, sabi, anak, papunta ka pa lang, pabalik na kami, na-invite na kami dyan dati. Forever living pa lang daw dati. Alam mo yung forever living ko, yun natay sa pinakamatagal eh. Pero sabi ko, tay, kung maganda pinuntahan mo, ba't ka bumalik? Sabi sa kanya, kasi sabi ko, maganda yung napuntahan ko eh. Front row, ganda ng napuntahan ko. Office pa lang, panalo na eh. Tama ba? Meron bang siraulong kumpanya na mag-open ng public na ganito kalaki, ganito kaganda, kung lukuhan lang din? Sabi ko, hindi. Maganda yung napuntahan ko. Subukan ko, at least bigyan niyo ako ng pagkakataon patunayan. Kaya yung pinatunayan ko guys, alam niyo masarap na nangyari sa akin. Hindi ako masyadong nahirapan kasi guys, ang ganda ng sistema eh. Tama ba? Ang dali lang ang gagawin niyo eh. Imagine niyo mabuti, baka meron dito mga aspiring vloggers, aspiring na
mga YouTubers, ba? Uso yan ngayon sa Facebook, mga influencer. Yung mga influencer nga, imagine niyo ilang subscribers ang kailangan nila para sila kumita ng malaki. Sa YouTube, kailangan mo at least 100,000, milyon-milyon. Tama ba? Ito, napakaganda, napakadali. Kasi ang kailangan mo at least left and right lang. Isa sa left, isa sa right. Ngayon, yung dalawang left, yung isa sa left mo at isa sa right, yung dalawang kaibigan mo, tuturuan lang din natin magkaroon ng isa sa left at isa sa right. Yung kaibigan niya, tuturuan din natin magkaroon ng isa sa left, isa sa right. Gets nyo? Gano'ng kadali. Hindi mo kailangan i-please yung tao. Kasi kung ayaw, wala problema. Kung ayaw, dami mong kaibigan. Ang dami dyan, mas nangailangan kumita ng pera kaysa sa'yo. Yung iba baka mas gahaman pa, sorry for the word, pero iba baka mas gahaman pa sa pera kaysa sa'yo. Tama ba? Ito sabihin ko sa inyo yung sistema. Gano'ng kadali? All you have to do, mag-invite ka lang. Kahit sino yan, lahat ng K. Alam niyo yung K? Kakilala, kaibigan, kaklase, ka-Facebook, kapitbahay, kabet, kalaguyo, pag nabahala. All you have to do, just bring them here. Dali nyo lang dito. Papalamig lang, pasama ako, ano man. Then ang good news, kailangan nyo ba magsalita? Hindi. Kailangan nyo lang gawin, just bring them here, then kami na yung kakausap. Kami mag-explain, magpapaliwanag. Pag may tanong kami, sasagot, kami mag-inspire, mag-motivate, kami magpapaintindi, gaano kaganda ang community marketing. Pero pag nag-join, ikaw po yung kikita. Okay ba yun sa inyo, guys? Kami ho yung magtuturo. Lahat, everything na kailangan nilang malaman, kami ho yung magtuturo. Mag-introduce ng products, ng kumpanya, lahat, etc. etc. Pero pag kumita, kayo ho. Okay yun sa inyo? Hindi naman nakakaya sa amin, kami lahat. No? Kapal mo ka mo eh. No? So ganun lang kasimple. All you have to do is bring them here. Gano'ng kahirap yun eh. Kung sa ibang bagay na nakapag-invite ka eh. Sa galaan nga, nakapag-invite ka eh. Sa inuman, sa birthday. What more sa isang opportunity na pwede kang kumita, kasama nang dadalhin mo? Hindi mo naman sila dadalhin dito para lang pagkakitaan. Dadalhin mo sila dito para sila matulungan din natin kumita. Okay ba yun sa inyo? Yes, diba? Kaya ako yung ginawa ko, una kong in-invite dito, kababata ko. Sabi ko sa kanya, Kap, kasi Kap ang ano namin. Kap, ano tayo? Business tayo. Sabi niya, ano ba klaseng business niya? Sabi ko, halika dito. Eh, nung una, di ako masyadong naturuan pa. Ang kailangan technique pala, wala ka dapat masyadong sabihin muna. Kasi hindi mo to kayang ipaliwanag, gawin na pinaliwanag ng speaker eh. Tama ba? Eh ako, magulo ako. Sabi ko, tara Kap, sama ka sa akin. Ano ba gagawin? Ito, parang ano yan eh, may bilog, tapos mag-invite ka daw, yan, bilog-bilog tayo. Diyan daw, yayaman tayo. So, nauna, ano yan? Fishball. Hindi yan niniwala. Pero, sabi ko sa kanya, ay sige, sorry, hindi pa ako kasi masyadong marunong. Ganito na lang, sama ka sa office. Punta ka. Pinapunta ko, alam mo nangyari? Sumali, kababata ako. Una kong in-invite, sumali. Pangalawa kong in-invite, best friend ko naman. Sabi ko sa best friend ko, gusto ko pag may nangyari sa akin, mangyari din sa inyo. Sa kanya. So, sumama din. Pagkasama, narinig din yung speaker, nakita niya, maganda yung kitaan, nakita niya, maganda yung kumpanya, sumali din. Yun yung unang left and right ko. May unang left and right na ako, kikita na ba ako? Yes, of course. Pangatlong in-invite ko, girlfriend ko. Siyempre, matik yun, di ba? Kasi, uso ngayon yung, di ba, may tinatawag na relationship goals, tama ba? Couple goals. So, sabi ko sa kanya, baby, gusto ko lang pag siyempre, pagdating sa kalokohan, di ba, minsan, G na G ako. Ngayon, ito, para sa future natin, okay lang ba? Pakita ko sa'yo, sama ka sa office namin. Sumama. Noong una, pumipiglas pa, pero ginamitan ko ng magic word. Sabi ko, pag di ka sumama, break na tayo. Ayun, sinapak ako. Hindi, sama din siya. Pagsama niya, ayun, sumali rin. Hanggang sa hindi ko na ako napigilan. Yung in-invite ko, nag-invite na rin. Possible ba ganun yung mangyari? Yung in-invite ko, nag-invite na rin. Yung mga in-invite nila, nag-invite na rin. Dumami ho kami. Guess what? Ano nangyari sa akin? Diba yung unang taon, dapat 200,000 lang. Tama ba? Sabi dun sa study, not so good scenario, 200,000 lang dapat. Ano nangyari sa akin? Unang taon ko po, kumita ka agad ako 900,000. Unang taon. Almost a million. Masarap? Kasi guys, hindi nyo pwedeng pigilan yung mga tao. Hindi nyo pwedeng pigilan yung panahon. Hindi nyo pwedeng sabihin sa mga tao na to na, huy, huwag ka na mag-invite. Lalaki lang yung community. Pwede ba? Pwede nyo bang pigilan yung Friday? Yung tipong Thursday ngayon, bukas Sabado na. May ganun ba? Wala, hindi mo pwedeng pigilan yan. So anong point ko? Maganda, sabayan mo kami. Kasi ako, isa lang din ako sa sumabay. Guess what? Ano nangyari? Second car ko po, nakabili tayo dito. Toyota Fortuner, guys. Ngayon, naka-SUV tayo. At dahil sa negosyo na to, nakabili ko tayo ng BMW i8. Hybrid car. Nung nakaraan, nag-trendy. Hindi ko na sasabihin bakit. Basta yun, ako isa sa pinakabata na naka-BMW i8 dito sa Pilipinas. Masarap po niyan. Alam niyo yun, sino ba ako para magkaroon ng ganyan? Ako yung dating walang kaalam-alam sa negosyo, wala namang mabibida to anyone. Hindi ako credible. Mga tropa ko, guys, tandaan nyo, mga taga-tondo din, mga siraulo din. Diba? Pero nagawa ko. Itsura ko dati. Magbebenta akong gluta, ganun. Kaya ba? Kaya ba, Mars? Kaya ba today? Oh. Hindi kaya.
naniniwala ako, walang imposible sa taong may pangarap. Imposible. Basta may pangarap. Basta sa desidido. Ako dati yung duda ko, napalitan ng pursige, nagpupursige. Kasi dami kong nakita. Meron ko kaming mga members dito. Mas parang matutuwa ka, magiging grateful ka. Kasi meron ko kaming member dito, pero nagawa Ang background ko dati, Takatak Boys. Alam niyo yung Takatak Boys? Sa Nabotas, Takatak Boys nagawa. Ngayon, anong kotse? Naka-Ford Mustang po na pula. Isa ho sa nakapagpa-inspire sa akin dito, may kita ho kayo na Ferrari sa baba, kulay-pula. Ang pangalan po ng may-ari nun, Richardson Hernandez. Kaya ako na-inspire kasi siya undergrad din, nagawa niya. So sabi ko, kung undergrad nagawa, ako undergrad din, magagawa ko din ba? Yes. So ang susi pala, may tuturo ako sa inyo, na medyo underrated din, pero sana apply natin. If you want to become successful, follow the footsteps of successful people. Yan lang ho yung susi talaga. Don't just hear us, don't just listen to us, follow what we do. Follow what they do. Paborito ko movie yung Pursuit of Happiness. Di ko alam kung napanood nyo na kay Will Smith. Nagsastruggle siya. Ngayon, merong isang scene doon na nakakita siya, tao, na bumaba ng Ferrari, yung nagdadrive ng Ferrari, tapos bumaba. Nilapitan niya, tinanong niya kaagad. Sabi niya in English. Ano nga yun? Tagalog na lang. And then, sabi niya in English, what do you do and how do you do it? Ano sabi nung bumaba sa Ferrari? I'm a stockbroker. Kasi dati ang stockbroker sa States, malaki talaga yung mga kinikita. Nag-stockbroker, naging successful. In real life, ganun guys. Parang ganito, kung gusto mo makapunta ng, let's say, Divisoria, sino ang tatanungan mo? Yung nakapunta na ng Divisoria or yung hindi pa? Nakapunta na. Same thing with life. Ang problema, baka pag-uwi nyo ng bahay, gusto mong yumaman, ang pinagtatanungan mo, mga mahihirap. Mga wala din pera. Tama ba? Siyempre, wala namang masama magtanong. Pero kung doon ka makikinig, edi yun lang din ang magiging result mo. Gusto mo makapunta ng magandang buhay, gusto mo makapunta sa destination na mas okay para sa'yo, tanungin mo yung mga nakapunta na. At ako, let me be honest sa inyo, ito guys real talk. Kung ikaw, kagaya ko, wala kang mayamang magulang, wala kang connection, kasi ngayon, based on connections, di ba mga vloggers ngayon, connect, tama ba? Mas gagawa ng mga scene. Wala kang connection, wala kang mayaman na magulang, wala kang pera, hindi mo alam saan ka magsisimula, wala kang knowledge, busy ka sa buhay, caught up ka sa oras, ako, I will recommend to you, do this business. Kasi dito marami yung tutulong sa inyo. Believe it or not, marami yung tumulong sa akin. Kaya guys, yan din advice ko sa inyo. Let us help you naman this time. Okay ba yun sa inyo? Kasi mahirap tulungan yung taong ayaw magpatulong eh. Diba? Ang hirap. Hirap mong ituro sa inyo paano kami nakarating sa mga bansang to. Ito guys, alam niyo yung tinatawag na travel goals, passport goals. Yung passport ko, puno-puno na ng tatak. Bakit? Ang dami na ko natin napuntahang bansa. Dati na pangarap ko makatungtong ng barko, magsiman, kasi ang pangarap ng nanay ko, hindi ko na ginawa. Bakit? Dahil sa negosyo na to, nakatungtong pa rin naman tayo ng cruise, pero hindi para magtrabaho, para mag-bakasyon. Cheers to the good life, cheers to front row. Cheers to the future of the front row members all over the world. This is the real front row life, baby. Cheers! Ito yung isa sa tour namin sa front row, it's the ship tour. Grabe to cruise ship to. Kita ko lang sa inyo para at least magkaroon kayo ng konting glimpse. Ano ba ang meron sa cruise? When you wait, won't you stay? At least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. When you're gone, the music on. Stop na. So, siyempre, hindi lang dyan. Nakapag na rin tayo ng Taiwan, nakapag-Japan na rin po tayo. Kung gusto nyo maka-experience ng culture ng Japan, kung may mga anime lover dito, yung pinakamalaking Gundam sa buong mundo, nandyan. Tapos, punta po tayo sa mga authentic Japanese restaurants, nakakain ng mga authentic Japanese girls, Japanese food pala, sorry. Also, ayan, na rin tayo, experience ng snow. Guys, front row to. Experience ng snow, Kung tama ako ba? sa'yo, check mo na. Dati napapanood ko lang yan sa Yeah. mga pelikula, sa mga cartoons, di ba? Princess Sarah, alam mo yung Princess Sarah? Uy, umulan ng niebe. Ang tawag nila sa snow, niebe, di ba? Tapos, London. Ayan. Di ba may kanta yan, yung London Bridge? Stonehenge, also Israel, Jerusalem, Jordan, kung saan po pinanak si Jesus Christ, saan siya pinako sa krus, Jordan River, saan siya pinaptay, sa New York, Statue of Liberty, Madison Square Garden, Empire State Building, sama ko namin yung owners dyan.
sa Washington, sa White House, sa Brooklyn, New Jersey, sa Scotland, South Korea, Upa-Upa, and a lot more. Hong Kong Disneyland, napasyal ko yung magulang ko. Masarap po, ma-tour nyo naman minsan sa ibang bansa yung mga magulang nyo. Tama ba? Yung sabihin nyo, oh ma, alis tayo next month ha. Hong Kong tayo. Oh, yung isa na experience ko dito. Masarap, masarap. Bali, and a lot more. At hindi lang ako, again, sobrang dami na ako naging successful. Di pa ako updated to. Actually, kahapon guys, galing lang kaming event. Yeah, sorry, medyo groggy. Galing kaming event. Kahapon po, ang in-awardan namin ng mga newest Millionaires Club, umabot pa ng more than 100 people. Mga bago. Ako medyo matagal-tagal na ako sa business. Pero kahit hindi ko ako tingnan nyo yung mga taong nag-invite sa inyo. Maybe yan bago pa lang. Pero okay nga yun eh. Maganda sabay ka sa bago. Huwag mong antayin na yumaman saka ka lang sasabay. Kasi baka di ka napansinin. Tama ba? Kasi ito, real talk lang din. Pag hindi ka nag-join, front row pa rin kami. Ang dami, hindi ho magsasara yung office pag hindi kayo sumali, ha? Ano yung tatandaan natin? Tingin nyo ba na pag hindi kayo sumali, sarado na yung office? Hindi ho. Ang dami yung tao sa labas naghahanap ng mapagkakitaan. Mag-join or hindi, tuloy-tuloy lang po kami. No? Not to offend you, but sana lang po nare-realize nyo, yung opportunity po na nasa harap nyo right now, ngayon kumakatok, hindi everyday kakatok po sa'yo. Sa kasulok-sulukan ng bahay natin, nagdadasal tayo for a better life. Na sana may mangyari, na sana may magbago. Pero si Lord kasi hindi siya yung tipong pag nagdasal ka, ulap, bibigay yung gusto mo eh. Tama ba? May naka-experience na ba ng gano'n na bumaba si Lord tapos, oh anak, ito na yung perang kailangan mo pan-tuition. May gano'n ba? Walang gano'n. Naniniwala po ako na nasa Diyos ang awa. Ano sunod? Sa tao pa din ang lahat. Hilos tayo. Sa totoo lang guys, ang dami kasing ngayon kasi internet, ang dami yung lumalabas ng mga, syempre, iba't ibang opportunity outside, etc. But let's all be honest. Kung walang gagawin, there's no such thing as free meal. Wala akong easy money. Yung iba, eto sir, at least nasa bahay lang ako. Di ba? Mga call center ngayon, home business. Ito, sa bahay lang ako. Yun nga yung masakit, nasa bahay ka lang. Gets nyo, guys? Officially ngayon, di ba? Sabi nga, wala ng COVID. Maganda, gawa ka tayo ng paraan right now to rebuild our future. To prepare our future. Tama ba? Pwede kayong sumabay sa amin. Ngayon po, nag-build kami. Ito, bagong set ko ulit to. Kasi as we speak right now, may mga bagong projects po na ongoing. Marami ko kaming i-announce soon na mga idadagdag pa, mga features sa business namin. May mga upcoming surprises tayo, dagdag, mga promo, etc. Sobrang swerte ho ng mga distributors natin, ng mga members natin right now. Kasi at least sila makakakuha na ng benefit. Pero how about you? Maganda sabay kayo. Mahirap po kasi tulungan yung taong ayaw magpatulong. Tama ba? And most often, ito yung tatandaan nyo. Minsan kasi guys, kung sino pa yung hindi mo kakilala, minsan sila pa yung mas may capability tumulong sa'yo. Sila pa yung mas may kagustuhan, minsan, na tumulong sa'yo. Ako, hindi naman ho ako kakilala, pero isa ho ako sa mga tutulong sa inyo dito. Isa ho ako sa mga mag-guide sa inyo. Sabay kayo, dahil kami ho bahala sa inyo. Okay lang ba, guys? Actually, tapos na po ako. Gusto ko lang sabihin dito sa dulo, again, opportunity, hindi yan araw-araw kakatok sa'yo. Kaya maganda pag kumatok, go natin. Kasi you'll never know unless you try. No is always answer unless susubukan mo siya. Tama ba? Just at least try. Ulitin ko ho, products maganda. Hindi ko nga alam eh. Yung sa amin sa Bacolod, yung mga Ilonggo, ewan ko kinakain ata yung sabon. Kasi ang bilis maubos. Ang bilis mo maubos. Yung sabon pa lang yung mga products. Lalo na kayo guys, kung meron kayong mga other relatives sa iba't ibang lugar. Alam niyo ba na portable yung negosyo natin? Alam niyo ba yun? Portable, pwedeng online, pwedeng kahit nga hindi pumunta ng office, pwede din. Kasi meron kami mga sistema online din na pwede namin, depende sa kung ano man ang status mo ngayon, doon natin itutugma. Kaya kung meron man dito, okay lang part-time muna guys. Hindi namin, hinihingi yung buong oras yung ibigay nyo dito. Kung iwan mo na yung hindi. Ang gusto namin, puro part-timers lang muna kasi mas madali ho i-handle yon. Okay lang ba, guys? Part-time muna. Ako bahala sa inyo. Part-time, tulungan namin kayo. Bawiin natin yung ilalabas mo. Ako, nabawi ko yung nilabas ko, 3 weeks lang. Pero kaya yan kasi meron ko kami mga member, 1 week lang, bawi ka agad. Okay ba yun sa inyo? 1 week, bawi ka agad. Gawin nyo lang yung ginawa namin. Gawin nyo lang yung ginawa ko. Again, unang 3 in-invite ko, sumali ka agad. And the rest is history. Nagigets, guys? So, eto, message ko bago kayo umuwi. Maganda, guys, kausapin nyo yung mga nakapag-invite sa inyo at mga nag-handle sa kanila. Okay lang ba? Kasi kung problema nyo din yung pera, nagustuhan nyo ba yung negosyo? Hindi nga yung totoo, nagustuhan nyo ba? Kung nagustuhan nyo at problema nyo yung pera, don't worry. Kasi again, nabanggit ko na kanina, meron mo kaming pwedeng ma-offer sa inyo. The good news,
No? Good news to. Sobrang laking bagay na to na makakatulong na kung hindi kaya yung 14,988, okay lang ba guys na tulungan namin kayo regarding this? Para makapag-start kayo na mas maaga. Kailan nyo ba gustong sumali? Next month pa? Next month? Or this week? Or this day na kaagad? O kaya nga on the spot, maganda makapag on the spot kayo. Bakit? Kasi, isa sa advantage, pag nag-start ka na mas maaga, lahat to ng mga susunod na papasok, kunyari, eto si Jamel, ulitin ko si Jamel ulit, pumasok agad. Lahat ng mga susunod na papasok, pag naunahan ni Jamel, doon siya nakapag-invite sa kanya, under niya na. Gets niya guys? Best example, kunyari, itong isang buong row na nandito, mga guests natin. Pag si Jamel, kunyari, nakapag-invite sa kanila, yung nakapag-invite kay Jamel, best example, pag naunahan niya lahat to, under niya na to. Nagigets niya guys? So, hindi pa siya nag-invite, nagre-refer, may mga tao na siya kaagad sa ilalim niya, papalakihin yung business niya. Tama ba? Na pag itong mga tao na to, nag-invite din na nag-invite, under din ba ni Jamel? May points din ba siya? So, definitely, may income din siya. Kaya ang point ko, ASAP, start kayo. Ano ibig sabihin ng ASAP? As soon as possible. Kasi, sayang yung panahon, sayang yung oras. Again, maganda, this week, kumita na kaagad tayo. So, ASAP, ibig sabihin, kung problem yung pera, gawan din agad ng paraan. Ako dati, wala akong pera. Mukha ba ako may pera dati? Wala din akong pera. Pero kaya ako nandito sa harap niyo right now kasi gumawa po ako ng paraan. Umaksyon po ako. Pero worth it naman, no? Worth it ba, guys? Worth it ba na naglabas ako ng 14,988 few years ago? Dami nga nagtatanong, magkano daw bili ko sa kotse? Sabi ko, 15,000 lang. Bakit? Yun lang yung nilabas ko dati. Inutang ko pa nga eh. Galing sa utang yung perang nilabas ko dito. Wala namang masamang mangutang. Masama lang kung gagamitin mo sa gastos. Tama ba? Pero kung para naman sa negosyo, masama ba? Hindi, kasi SM nga, pinangutang eh. Alam niyo ba yun, ang SM, pinangutang lang? Si Henry C. dati, nagtitinda lang ng sapatos eh, tama ba? Shoeshine boy nga lang, nag-improve lang, tinda ng sapatos. Gusto niya magtayo ng shoe store na malaki. Nangutang sa bangko. Ngayon, yung bangko na yung nangungutang sa kanya, na iba. Tama ba? Oh. Ganun ang guys, pagiging wais na walang masamang mangutang, masama lang kung nagamitin mo sa masama din, sa gastos lang. Diba? Diyan nababaon ng Pilipino eh. Diba? Yung home credit, diba? Baka makapag-iPhone lang. O sige, ito, credit card, no interest. No interest daw, pero hindi mo alam yung actual value. Mas maliit lang talaga, tinaasan na nila. Nagigets nyo, guys? This time, ako, advice ko sa inyo, may tinatawag na business loan. Kung maglo-loan man kayo, huwag kayo matakot. Bakit? Para sa negosyo. Unang-una, hindi ka matatalo. Bakit? May products eh. Pagka-avail mo, may products ba? Yes, may products na kapalit. Matakot ka kung papel lang ibibigay namin sa'yo. Makiklaim mo pag may nangyaring masama sa'yo. Matakot ka pag ganun. Tama ba? Pero this time, may products sa kapalit, mga gamit mo kagad, tangible, pwede mong gamitin, pwede mong ibenta. Nagigets, guys? Consumable, pag tao, naubos niya, bibili ulit. Yun yung pwede nyo gawin, guys. Gawa kayo ng paraan din, action kayo. Kasi ako, few years ago, gumawa din ako ng paraan. Pag may action, may resulta. Pag walang action, walang again, nasa Diyos ang awa, nasa tawang ko lang. Galaw tayo. Gawa paraan. Ako, gumawa ko paraan. Yung just 2 days nakasali ako. Kaya yun din offer ko sa inyo, guys. Bigyan ko kayo ng chance makapag-start ng mas maaga, pero hindi na 15,000 guys. Pero hindi siya para sa lahat, limited lang. Meron hong mga forms yung nakapag-invite sa inyo at saka yung mga nag-handle sa kanila. Kaya maganda kausapin nyo sila kasi limited lang to. Check nyo na lang kung meron pa silang available. At hindi ito hanggang kailan nyo gusto. No? Hindi ito forever kasi walang forever. No? Tama ba? Bibigyan namin kayo ng chance makapag-start. Anong araw ngayon? Monday, no? Sakto, start of the week. Monday, bigyan ko kayo ng siguro at least Tuesday hanggang Wednesday. No? Kung problema niya yung pera, gawa ng paraan. Hindi ko alam ano naisip niyo paraan, pero pag uwi niyo ng bahay, gawin natin kaagad. Okay ba yun? Paraan para makapag-start. Kung may savings na, guys, may savings ka, huwag mong gastusin. Hindi negosyo mo. Ano ba gusto niyo gawin sa pera niyo? Palakihin or gastusin? Kung gusto mong palakihin, sa mo ilalagay? Negosyo talaga. Gets nyo? Tulungan naman namin kayo ma-dispose yung products, lahat, etc. Lahat ng kailangan nyo gawin. Basta start kayo kaagad asa. Kasi sayang yung mga mauunahan mo. And, ito yung good news. Until Wednesday only. Hanggang Wednesday lang ha. Kung problema nyo pa yung 15,000, huwag nyo na isipin. Starting today, Monday, Tuesday, until Wednesday, bibigyan namin kayo ng chance makapag-start for only 6,000 pesos na lang guys. Makapag-start na kayo. May products yan, may services, may account. Yung mga mag-join, pwede nyo na maunahan. Then by next Friday, work out natin yung pinaka-first ever payout nyo galing dito sa company namin. Okay ba yun sa inyo? Hindi nga yung totoo. Okay ba yun sa inyo, guys? Okay na okay, di ba? Kaya yun, maganda. Action na lang tayo. Ngayon, wala naman ako yung masasabihin. Kundi thank you. Palakpakan natin yung mga sarili natin, guys. Maraming salamat. Balik ko kayo sa mga nag-invite sa inyo. Ingat po kayo parate. And as always, God bless po. Thank you so much.